Greetings mga kababayan, karinawa sa mga oras neto, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Itong muli sa Tony Ruel Luwang na Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa usaping ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Roland Libo. Yun po ang kanyang username. Ito may kinalaman no sa pag-apply po niya, pagpalakad po niya ng pre-patent title na nag-apply. At ito pong sulat niya sa atin no, kung medyo makatarungan ba daw yung hinihinging halaga upang makapag-apply siya ng pre-patent. Ay sinisingil daw po sila ng 200,000 doon sa nagpapalakad, pinapalakad po nila. Ito po yung topic, ang sulat po niya. Good day, attorney. May lupa po kami na matagal na po sa amin. Ngayon, pinapalakad po namin na hinihingi po para sa pre-patent ay 200,000. Makatarungan ba ang ganitong halaga? Magkano ba dapat kong bayaran, attorney? Ayun ang sagot niya sa atin. Well, of course, una, yung pre-patent po, kaya free. Grant po ng gobyerno, libre po yan. So in short, wala pong bayad ng pre-patent except yung mga ano na po, mga filing fees, no? At saka ang gastos po diyan na malaki ay yung pagpa-survey, depende sa area, ay it range from kung maliit lang po yan, no? Ang pag-survey po niyan, mga 7,000 to 15,000. Kung small residential lots lang yan. Ngayon, kung agricultural land po na malaki, depende sa terrain ng lupa, it could go as high as 50,000. Pero the land itself is free po yan. Ito'y pinamamahagi ng gobyerno, kaya nga, doon sa mga qualified tenant, no? Kaya nga, ang tawag niyan ay free patent, no? Kaya ito basta ito'y isang alienable and disposable land of public domain. Ayon po sa ating Commonwealth Act 141 as amended. Take note na yung application fee po, no, ng free patent is only 150 pesos. Excuse me. Then yung minimal processing fee po niyan, documentary stamp tax, 15 pesos, tsaka 45 pesos. Ang notarization po, siguro mga 2 to 300 pesos. So yung pong hiningi sa inyo na tagalakad po ninyo ng 200,000, well, ano po yan, no? Masyado naman po yatang that's too much. Okay? Ang pinaka-the best po niyan, kayo na mismo ang maglakad. Okay? Kayo na mismo. Well, talagang ganun na ma-inconvenience kayo, no? Kasi abala. Pero kasama po yan sa package, eh. No? Kaya, katulad niyan, yung mga tagalakad ninyo, sino ba yan? Kaya siguro mahal, baka naman kaya sasabihin sa inyo, meron pa tayong lalagyan doon sa loob. Una po, I will not recommend that, no? Kasi una, labag po sa batas yan, no? Maglalagay kayo doon. That would be your bribery, no? So, maaring siguro reasonably fee, you could hire a lawyer, no? I don't know whether yung 200,000 na yan, kung wala naman pong claimant doon sa DNR, doon sa property niyan. Wala namang claimant, walang mga adverse claim, walang mga technical o legal na usapin. Masyado namang unreasonable yun, yung 200,000 na fees nung tagalakad ninyo. Siguro, you reduce that. Halimbawa, yung kanyang, kung hanap buhay ba talaga niyan, yung ibang mga real estate broker, yun ang sinasideline nila. So, ito ba ay professional fees ba nila ito? Kung professional fees yan, kung ano lang yan, residential pre-patent, masyado naman yatang malaki. Yung iba siguro niyan, humihingi siguro mga 20,000, 25,000 o 30,000 at most. Yung iba pinapackage kasama na yung pag-survey, no? So be diligent po sa inyong pakipagtungo about this issue, but ang masasabi ko lang po, no, ang pre-patent po ay libre po yan, grant ng gobyerno sa mga qualified Filipino citizen ayon po sa ating Commonwealth Act 141 as amended. Okay? Ang application fee po, ulitin po natin, sa DNR, is only 150 pesos.
plus yung minimal na processing fee, documentary stamp tax na 15 pesos and 45 pesos and to 200 pesos po yung notarization, notarial fees. So, basically, yun po, of course, pagpa-survey. So, you do your math, compute ninyo yung binigyan natin figures kanina na pagpa-survey, 7 to 15,000 sa residential area. And then, i-check po ninyo yung sa kanyang 200,000. Ano bang kasama po dito? Okay, kasama ba dito ang pag-survey? Gaano ba kaluwang, kalaki po yung lupa, no? So, na at saka ano bang timeline niya dito? Ano bang kanilang professional standing? Is this katagalakad po ninyo? Siya ba isang abogado? Siya ba ay what? Ano bang qualification niya? Yung iba diyan nagpapalakad, yung mismo na rin ang geodetic engineer ang naglalakad, no? Ano ba kung kasama itong 200,000, kasama ba yan sa kanyang professional fees, no? But nonetheless, ang ano po diyan is yung negotiate. Okay. Alam niyo ngayon yung basic, di ba? Na ay wala namang bayad yung pre-patent. So, ang babayaran lang diyan sa gobyerno 150 pesos plus yung minimal na processing fee. Okay? Notarial fees. So, all the rest po, iyon na yon, yung pagpa-survey, ranging from, kung residential lang yan, ranging from 7 to 15,000. Kung agricultural land, ay mas malaki po, no? Per hectare po yan. At depende rin, again, sa terrain, no? No, kahit kasi residential area yung lupa ninyo, mahirap man po ang terrain, mahirap pasukin. Kasi po, maring informal settlers ang nandun, mahirap pasukin at mahirap gumapang pag survey, pagkuha po ng reference point. So, this could add up to your cost. Pero yung 200,000 po, paki-ano na lang po yan. You clarify sa tagapaglakad po ninyo. Ano bang kasama nito. But most of all po, ay ganito, regardless kung sino tagalakad po ninyo sa ganyan, you sit down with them, alamin mo ang anong terms and condition, and then always see to it na meron po kayong tinatawag nating written agreement doon sa kanya. Ano bang scope ng kanyang trabaho? Ano bang, at saka anong timeline, no? Tsaka huwag po kayong magbabayad ng full kaagad. So, depende sa inyong usapan, no? It should be reasonable, no? Kasi siyempre, yung tagalakad ninyo, nag-spend yan ng time, nag-spend yan ng effort, no? Kahit paano. So, natural lang na may profit siya. Natural lang yun, but it should be reasonable, no? So, whatever it is, be sure na ang inyong relationship dun sa tagalakad po ninyo, that should be translated into writing. Nasa kasulatan, magkano ba dapat ang babayaran niya? Ano ba ang timeline niya? Ano ba ang scope of work niya? Okay? So, kailangan maliwanag to. Ano ba ang mode of payment? Okay, yung iba, okay, we require down payment of 20%. Okay, iba 25%. And then progressive billing. So, pag may progress na, ipakita sa inyo, ito pong progress natin, magpa-survey na po tayo, then we need this much. Okay, bayad ka naman. In short, everything has to be in writing at may ebidensya po kayo, no? Na ito'y tinanggap niya yung pera. Okay? Nagtanggap uli siya ng pera. Anong purpose nito? Ano po yan? Filing fee. Doon na lang, sa filing fee o administrative fee, huli mo na siya. No? Kasi kung halimbawa ang sinisigil niya 10,000, 20,000 doon sa filing fee, medyo red flag na yon. So, always kasama po yan sa due diligence po ninyo, no? In dealing with your tagalakad po ninyo. Upang sa ganun, protektado din po ang inyong kapakanan at wala pong luhaan, no, pagdating ng araw. So I hope na sagot natin ang katanungan sa atin, no, near tanya dito si Rolandibo, yung po ang kanyang username. So okay, so that's okay, let's now proceed with our discussion further. Oh, by the way, sa kapapasok pa lang, no, kung kayo baguhan pa lang at hindi pa kayo napag-follow, nakapag-subscribe, and if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang
subscribe, isang share, and isang like po. And of course, yung notification bell, i-click din po ninyo upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. And matulungan na rin po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or mga OFWs po natin upang sila din po ay may mapupulot sa mga pinag-usapan po natin. And sana matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod at para mahuli po tayo ng algorithm po ng YouTube at saka Facebook. Kasi po, the more you share, the more you like, most likely, mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at saka Facebook and mas marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin. Bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.